Sabi ng mga mare ko dito masarap nga ang kaldereta na may gata. Sino ba naman ako para hindi itry? Kaya nagluto nga agad ako at grabe, napakasarap. Kaya ngayon isi-share ko nga sa inyo kung paano ko nga to niluto. Bali, ang gagamitin ko nga dito ay laman ng baka. Sobra sa kalahating kilo nga ito mga mare. Hiniwa ko nga lang ito ng medyo malalaki na pa-cubes. Para nga mamaya pag maluto ay hindi naman masyadong maliit tignan. At habang naghihiwa tayo dyan ay mag-shoutout muna tayo. Bali, shoutout nga pala sa iyo Ma'am Beng from Mombasa, Kenya. At sabi naman dito ni Sir John Paul Fedelin, i-mention ko naman nga siya sa next vlog. Maraming salamat nga sa mga nanonood at sa mga nagfa-follow na din. Kaya sa mga followers ko dyan na gusto magpa-shoutout, i-comment nyo nga lang dyan sa comment section. So, ayan na nga mga mare, natapos na nga natin hiwain yung baka. Bali, kailangan nga natin dyan ng isang patatas at isang carrot. Syempre, babalatan muna natin yan kasi mamaya ipiprito natin. Hugasan muna natin yan kasi baka mamaya may mag-comment na naman na hindi hinugasan yung patatas. Pagkatapos ay hiwain lang natin to ng medyo malalaki. Nawala nga sa loob ko na may panghiwa pala ako na ganyan. Kaya ginamit ko na din at para naman may design itong ating carrots at patatas. May mga nag-comment nga dun sa nakaraan kong video na kaldereta. Ang dami nga doon nagsasabi bakit ko daw nilagyan ng peanut butter. At meron din naman nagsasabi na ang kaldereta ay meron naman talagang peanut butter. Tapos may nagsabi naman na dapat nga may gata. Alam niyo mga mare, kanya-kanya naman talaga tayo dito ng recipe. Kung saan ka nga mas nasasarapan sa luto mo ay dun ka. Kasi ikaw pa din naman ang masusunod. Bali, nakita ko nga lang to sa comment section mga mare na sabi nga nila ay masarap pag may gata. Bigla naman ako natakam kaya ayan, tirnay ko na nga din agad. Bali, kailangan nga natin dyan ng 2 perasong sibuyas, 6 cloves ng garlic, tapos isang red bell pepper at green bell pepper. May nakita din ako dito mga mare na luto ng kaldereta. Yung kamatis nga at bell pepper ay inihaw niya muna. Tapos nung lumamig ay binalatan nga, tapos parang ginawang puree. Pili ko nga pag ganong luto ay mas malasa talaga. Kaya sa susunod ay itatry ko din yun. Mainit na nga ang kawali kaya naglagay na nga din ako ng mantika. Ang una ko munang gagawin mga mare ay prituhin nga itong patatas at carrot. Prituhin lang natin na hanggang maging ganito na yung itsura. Para nga mamaya pag ihalo na natin to sa ulam ay hindi maduduro. At para mas malasa nga din. So ayan, tinanggal ko na nga at baka masunog pa. Pagkatapos naman mga mare ay lagay na nga natin tong beef. At ipiprito nga lang natin to saglit. Hanggang sa ganito na nga yung itsura niya mga mare, pwede na yan. Pagkatapos naman ay igisa na nga natin sa sibuyas at bawang. May nagsabi nga din dun sa aking unang vlog mga mare ng kaldereta na bakit daw hindi ko ginisa yung baka. Mali nga daw ang aking pagkaluto. Sabi ko naman sa inyo mga mare na sobrang lambot na talaga ng baka kaya nga hindi ko na sinama sa gisa. Nasobrahan ko kasi sa kulo kaya ganun ang nangyari. Nagisa na nga ang sibuyas at bawang kaya naglagay na din ako ng paminta at asin. Konting asin lang nilagay ko kasi maglalagay pa ako mamaya ng patis. At para nga malinam namang ating kaldereta ay maglalagay ako dito ng 2 kutsarang butter. Nung natunaw na yung butter ay sinunod ko naman itong tomato paste. Pag nagkakaldereta ako mga mare ay hindi na talaga ako naglalagay ng tomato sauce. Tomato paste na nga lang at dinadamihan ko na din. Igisa nga lang natin yung tomato paste mga mare bago tayo maglagay ng sabaw. Para nga mas lalang lumabas ang flavor. Pag ganito na yung itsura mga mare ay pwede na nga tayo maglagay ng sabaw. Nagpainit na nga din ako ng tubig mga mare para nga mabilis kumulo. Bali, dabihan lang natin ng tubig para nga malambot na malambot mamaya ang ating baka. Tapos naglagay din ako dito ng isang beef cubes. At maglagay din tayo ng patis. Hinalo ko lang to mga mare at papakuluan nga natin to hanggang sa lumambot. After 1 hour and 30 minutes mga mare, ayan, naubos na nga ang aming gas. Bali, malambot na nga yan at maglalagay tayo dito ng Reno. Eh, hindi pala mga mare, Argentina liver spread pala. Uubusin na natin to para nga masarap ang ating kaldereta. Simutin na nga natin mga mare at sayang naman. Tapos syempre, hindi nga mawawala itong pickles. Bali, 2 kutsara nga ang ilalagay natin dito. Kung hindi nyo pa nga na-try maglagay ng ganito, itry nyo na nga. Tsak masasarapan nga kayo mga mare. Hindi ko nga na video pero naglagay nga ako dyan ng 1 tablespoon ng brown sugar. At ito na nga ang last na ilalagay natin, yung gata. Dapat talaga yung fresh na gata ang gagamitin ko dito kaso nga nasira yung nabili ko. Kaya yan, itong sachet na lang muna. Medyo madami pa nga yung sabaw kaya papakuluan ko pa nga ito. Yung tipong nagmamantika na nga yung sabaw. Masarap nga pag may cheese kaya maglalagay din tayo nito mare. Dumating nga din yung naggagawa ng aircon mga mare kaya nagsaing na nga agad ako. Dito na nga din namin papakainin. Medyo malapot na nga yung sabaw kaya okay na yun mga mare. Dinagdagat ko nga lang ng paminta. Kaya ba mga mare, naglalagay din ba kayo ng cheese sa kaldereta? Masarap naman mga mare, kaya itry nyo na din. Bali, hiwain nga lang natin ito ng maliliit na pa-cubes. Wala nga akong melted cheese, kaya okay na yung cheese na ganito lang. Depende na din sa inyo mga mare kung dadamihan nyo nga ng lagay or hindi. Malapit na maluto yung kaldereta, kaya ipiprito ko nga muna itong bell pepper. May nakita nga din ako dito sa comment section na mas masarap nga na igisa muna saglit ang bell pepper. Para nga mas lalang lumabas ang kanyang bango at sarap. Hindi naman na bago sa akin yung mga mare kasi ginagawa ko na talaga yun. So bali, nilagay na nga natin ang bell pepper tapos cheese. Hindi ko nga lang na video yung paglagay ng carrots at patatas. Pero nilagay na natin yun mga mare. At transfer ko nga lang dito sa kawali. At sa wakas, naluto na din. Grabe, tignan nyo naman yung sabaw mga mare. Humihiwalay na talaga yung mantika. At syempre, hindi pwedeng hindi natin titikman agad to mga mare habang kumukulo pa nga yung mantika. Tignan nyo naman. Sobrang lambot nga ng baka kahit nga walang ngipin ay makakakain nito mare. Kaya kung hindi mo pa natatry maglagay ng gata sa kaldereta, nako, itry mo na. Hindi ka nga mabibigo kasi napakasarap.